Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Shoutout sa lahat ng mga baguhan dyan at nag-a-apply pa lang abroad. At sa mga papasok pa lang sa larangan ng pagbubutcher. Step by step lang natin to. Panoorin nyo mabuti yung ginawa natin pagpa-primal cuts and deboning dito. Tinanggal ko na yan, tenderloin na yan mga kapatid. At sigurado kung bago ka pa lang dito sa page natin at subscribe mo na rin ako sa YouTube natin para mas marami ka pa matutunan. Lalo na kung nag-aaral ka pa lang, malaking tulong sa iyo to kapatid. At magagamit mo to kapag nag-apply ka abroad soon. Siyempre, gain muna tayo ng mga experience, okay? At iniiwa ko na yung laman dyan, kapantay ng 2 joint. Kita nyo naman, grabe umagod yung knife natin dyan. Bagong hasa lang yan. Sa almasan talaga pa nga pala tayo nagkalas dyan guys. At pag-iwalay na natin dito yung ham leg tsaka middle part. Ganun lang yung ginagawa natin technique para madali natin matanggal yung ham leg sa middle part. Punta naman tayo dito sa may 4 ribs ng shoulder natin. Hiniwa ko na agad dyan. At hiniwa ko na rin yung mga balat dyan tsaka yung mga laman guys. Kita nyo naman kung paano humiwa yung knife natin. Kaya pagka gagamit kayo yung knife guys, make sure lang yung matalim na para hindi kayo nahihirapan magkalas, okay? Mas mahirap kasi magkalas talaga pag mapurol. Hiniwa ko na sa joint at mapaghihiwalay na agad natin yan sa may middle part at yung shoulder natin. Mahiwalay na natin yan guys. Kita nyo naman kung paano umagod yung knife natin dyan. Talagang napaka-smooth. Ayan, punta naman tayo dito sa deboning. Kaya kinuha ko na agad yan yung ham leg natin at una natin tatanggalin dito yung pata hind. Hiniwa ko ng paislant yan at hinanap ko agad yung joint. Nung nakita ko na yung joint, nahiwa ko na agad yan ng dire-diretso lang guys. Kung napapansin nyo, nakapatong pa yan sa lamesa kaya dahan-dahan lang natin hinihiwa yan para makita nyo mabuti. At nung balat na lang, inangat ko na yan at natanggal ko na yung pata hind. Dito naman tayo sa pigtail. Hiniwa ko lang ng diretso yan sa may palatandaan ng buto at makikita na agad natin dyan yung joint. Titinuro ko pa nga yan dahil hindi pa masyadong kita yung loob. Hiniwa ko pa na mabuti yan para makita ko kung sa ko hihiwain. At hiniwa ko na yan paangat, dire-diretso lang. Sinundan na natin yung buto rito sa kabila and then nag-adjust lang tayong konti. At dito naman tayo sa may kabilang buto guys. Hiwain nyo lang yan, angat nyo lang yung knife nyo, dikit nyo sa buto and then tanggal na natin yung pigtail na yan. Hiniwa ko na to hanggang sa litid and then tatansyahin na natin yung laman dito papunta sa may pigtail. Kailangan pantay lang sa pigtail at diretso lang ang hiwa para malaman pa rin ang pigtail natin at mabilis mabili ng mga customer natin. At sa first layer guys, hiniwa ko agad para mabilis natin makita yung bias dyan. Basta papasok lang sa may top round natin, okay? Ano yan, beef? Yan, hiniwa ko na agad yung mga laman na nakadikit sa may bias natin dyan, okay? Tawag naman dyan sa may bias na yan guys, pagka beef yung kinakalas natin, ano? Bone marrow yan guys, sinasama sa pambulalo yan. Kita nyo naman kung paano natin tanggalin yung mga laman na nakadikit sa may bias dyan mga kapatid. Panoorin nyo mabuti to at sa mga nag-aaral pa lang, sana nasusundan nyo mabuti to guys, no? Iwasan nyo rin yung kneecap dyan para mas madali nyo matanggal tong bias natin, nakasama pati yung kneecap. Okay, at tatanggalin na natin yung mga litid at laman sa ilalim ng bias dyan. Optional yan, pwede nyo hatakin, pwede nyo hiwain. At sa ginagawa ko nga dito, tinatanggal ko lang yung mga litid tsaka ko kinahatak yan para malinis yung bias natin dyan. At tapos na tayo dito sa may ham leg deboning. Punta naman tayo sa may shoulder guys. Tinabi ko muna yan and then kunin naman natin yung shoulder guys. At ito yung shoulder natin. Una natin tatanggalin dyan yung pork ribs. Sa may layer lang yan guys. Pag nakuha nyo na yan sa may layer, punta naman kayo sa may neck, pababa lang. Yan, from top to bottom lang guys. Hanggang sa makuha nyo yung laman ng neck, then pantay nyo na lang sa pork ribs natin at matatanggal na natin yung pork ribs natin dyan guys. At kung di pa kayo nakapollow sa akin, baka naman bago tayo pumunta sa exciting part guys. At natanggal ko na nga dyan yung pork ribs natin guys, ano, tinatanggal ko naman dito yung mga taba para maiangat natin yan at makita natin yung mga layer na tatamaan natin mamaya kapag tatanggalin natin yung shoulder blade, no. Mas madali nyo kasi magagawa kayo kapag yun sa layer kayo humiwa, no, at hindi pa sira-sira yung meat nyo, okay. So napapakita ko sa inyo kung saan dito makukuha yung joint ng shoulder natin at bias natin. Nag-steel muna tayo dyan syempre. Ayun yung layer na sinasabi ko at sa ibabaw niya nandyan yung joint. Ito naman yung litid, half inch lang, hiwain niya sa gitna at makikita nyo agad dyan yung duktungan, shoulder blade at bias natin. At pwede nyo na agad paghiwalayin yan para pwede na natin tanggalin dyan yung shoulder blade natin guys. So hiwain ko na agad dyan sa ibabaw, tinanggal ko yung litid na makapal at hihiwaan ko ng isa yan. Maiangat ko yung mga soft tissue dyan guys. At nung naiangat ko na yan, hiwain ko na dito sa may layer, papunta lang dyan sa ibabaw ng shoulder blade para mabilis natin matanggal yung mga laman dyan na nakadikit sa ibabaw ng shoulder blade natin, no? At madali natin mahatak yan mamaya, okay? At iniwa ko na rin yung layer dito sa kabila. Kita nyo naman, wala sugat yan guys. So inangat ko na agad yan guys at kita nyo naman kung gaano kakinis yung shoulder blade natin, ano? At medyo madulas talaga yung kamay natin dito kasi nung sa pata hind natin medyo may lumabas na liquid doon guys. So nahawakan natin yun kaya medyo madulas yung kamay natin dyan talaga. Dito papakita ko sa inyo yung palatandaan na tatanggalin nyo dito sa may gilid ng shoulder blade para mabilis nyo matanggal tong shoulder blade na to. Sana masundin nyo mabuti. At yan yung tinuturo ko guys. Ayan yung palatandaan. Kung napapansin nyo yung puti na yun, ayun yung mga litid guys. At ayan yung magiging palatandaan nyo kapag tatanggalin nyo yung mga litid
gumamit dito sa gilid ng shoulder blade, no, para hindi kayo mahirapan magtanggal ng shoulder blade, guys. And then pwede nyo nang paikutan ng hiwayan, at pag napaikutan nyo ng hiwayan, kayasin nyo ilalim at hiwaan nyo lang ng isa sa ilalim para mapunit yung soft tissue sa ilalim. At pwede na nating hatakin yan, guys. So hatakin na natin yung shoulder blade natin, ano, tingnan natin kung kaya natin tanggalin yan. At pag napunta kayo sa ganitong senaryo, yung makapit talaga yung laman at hindi natanggal na maayos yung mga litid sa gilid, kaya gagamitan na natin ng knife yan. Kinayas ko lang yung mga litid sa gilid ng shoulder blade natin at try ulit nating hatakin yan, mga kapatid. Nakita nyo naman yung paggamit ko ng knife, heel lang yung ginamit natin para hindi masayang yung talim ng knife natin. At hindi ko pa nga rin mahatak dyan, nakita ko may mga litid pa sa kabila, kaya kinayas ko ulit ng knife ko yan, guys, no, at hatakin ulit natin yan. Ayan, napansin nyo, nahatak na natin yan, guys, pero hindi pa lahat. Itutulak ko lang dyan yung mga laman na nakadikit pa dyan, guys. Tapos ito, may nakakapit pa ring litid, tanggalin natin yan, di natin nakaya sa ilalim, ano. Pero relax pa rin kayo, guys, pag napunta kayo sa ganitong senaryo, kasi napanood nyo na to at alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Huwag nyo madaliin, guys, relax lang kayo, tapos tingnan nyo lang mabuti kung ano yung mga pwedeng tanggalin para madali nyo pa rin matanggal tong shoulder blade natin ng maayos at hindi sira-sira yung meat natin, okay? At madulas talaga yung kamay ko dyan, ano, guys. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo dyan at dito na tayo pumunta sa may pata front. Tingnan nyo kung paano natin tatanggalin tong pata front, guys. Pwede rin yung ganitong technique kung gagawin nyo, no? Mas madali nga to kung tutusin. Basta mahiwa nyo lang yan ng dire-diretso lang hanggang sa may dulo ng bias. Pag nahiwa nyo na yan hanggang sa may dulo ng bias at lumabas na yung pinakang dulo ng bias, guys, madali nyo na matatanggal yan. Tatanggalin nyo na lang dyan yung mga laman na nakadikit sa may bias, tapos papaikutan nyo ng hiwayan sa may pinakaibabaw at tatanggalin nyo rin yung mga laman sa ilalim ng bias at may hiwa nyo na yan ng pantay sa ilalim ng sigo ng pata front natin. Panoorin nyo mabuti to, guys, para sa inyo yan. At kung di pa kayo nakapollow sa akin, mga kapatid, follow nyo na rin ako. Nasa ganun, mas marami pa tayong matulungan at maturuan ng mga nangangarap maging butcher, guys. Kaya sa simpleng follow mo lang at subscribe sa YouTube natin, malaking tulong na yun sa lahat ng mga nangangarap na butcher. At maraming salamat, guys. Team YNY, shoutout sa inyo. Championship di natuloy.